Naranasan mo na ba na kahit gaano ka kasipag magtrabaho, parang dumudulas lang ang pera sa iyong mga kamay na parang tubig? Nagsusumikap ka, nagsasakripisyo, nagdarasal, pero parang hindi mo pa rin makamit ang kasaganaan. Pero paano kung kahit minsan lang, hindi mo kailangang habulin ito? Paano kung ang pera ang siyang kusang lumapit sa iyo? Sa sinaunang tradisyong Budista, may isang nalimutang ritual. Isang ritual na gumagamit ng karaniwang bagay na tulad ng tubig at ginagawang magneto ng kayamanan. Walang kandila, walang orasyon, walang panloloko. Tanging ang iyong dalawang kamay at ang enerhiyang pipiliin mong iwaksi. Dahil kung minsan, ang susi sa pagbubukas ng mga bagong pinto ay hindi tungkol sa kung gaano pa ang kikitain, kundi kung ano ang dapat mong pakawalan na humahad lang sa mga biyayang nakalaan na para sa iyo. At ngayon, matututuhan mo kung paano ito gawin. Namumuhay tayo sa mundong walang tigil sa paghingi ng mas marami. Mas maraming pagsisikap, mas maraming pagkayod, mas maraming sakripisyo, at ibinibigay natin ito lahat-lahat ng bukal sa loob at may pusong puno ng pag-asa. Walang ibang mas nakakaunawa nito kundi ang mga Pilipino. Nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Nagsisimula tayo mula sa wala. Binubuhat natin ang ating mga pamilya sa ating mga balikat. Pero gaano kadalas tayong humihinto? Para itanong ang isang simpleng tanong, may mas magaan bang paraan? Hindi para palitan ang sipag at tiyaga, kundi para alisin ang mga harang, ang bigat, ang enerhiya, na nagpapabigat sa landas na dapat sanay mas magaan. Sapagkat sa mata ng sinaunang karunungan, ang pera ay hindi lang salapi. Ito ay agos. Ito ay pahintulot. Ito ay paniniwala. At sa pilosopiyang Budista, ang agos na yon ay hindi kinikita sa pamamagitan ng stress. Ito ay inaanyayahan sa pamamagitan ng layunin, ng ritual, ng tahimik na kapangyarihan ng presensya. Bago pa man nagkaroon ng mga bangko, nauunawaan na ng mga tao na ang yaman ay enerhiya. Hindi lang kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung gaano ka kahandang tumanggap. At minsan, para tumanggap ng mas marami, hindi mo kailangang magbanat pa ng higit. Kailangan mo lang hugasan ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyo. Ngayon, matututuhan mo ang isang sagradong kasanayang ipinamana sa pamamagitan ng mga bulong. Isang bagay na hindi isinasagawa sa templo, kundi sa tahimik na sulok ng tahanan, kung saan muling inaayos ang enerhiya at nagsisimula ang kasaganaan. Ang filosofiya sa likod ng kasaganaan sa Buddhism. Ang kasaganaan ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang bagay na pinahihintulutan. Maaaring kakaiba ito sa mundong nagtuturo sa atin na magbanat pa ng buto, kumilos ng mas mabilis, at huwag tumigil hanggat hindi natin ito naaabot. Ngunit sa puso ng Budhismo, may ibang ideyang mas mahina kaysa sigaw, isang bulong. Dumarating ang kasaganaan kapag nakaayon ng ating panloob na mundo. Ano nga ba ang kasaganaan? Sa Budhismo, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Saklaw nito ang kalusugan, kapayapaan, pag-ibig, kayamanang espiritual, at oo, kahit ang mga bagay na kailangan natin upang mamuhay ng may dangal. Ngunit narito ang lihim. Ayon sa mga aral ng Budhismo, hindi natin kinikita ang kasaganaan gaya ng iniisip natin. Hindi ito tropeyo para sa mga pinakanagpakapagod. Ito ay isang natural na bunga ng pamumuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan, sa universo, at sa ating sarili. Parang tubig ito. Kapag nakabukas ang iyong tasa, madaling mapupuno. Pero kapag nakataob, puno ng takot, pagdududa, at bigat ng nakaraan, walang mananatili. Ang papel ng karma at layunin. Ang mga Pilipino ay likas na espiritual. Mula sa panalangin, pamahiin, hanggang sa mga sinaunang paniniwala, naiintindihan natin ang halaga ng intensyon. At sa Budhismo, ang intensyon ng lahat. Karma, ang batas ng sanhi at bunga, ay nagsasabi na anuman ang enerhiyang ibinibigay mo ay siyang babalik sa iyo. Kung nagbibigay ka ng may pag-ibig, pag-ibig ang babalik. Kung puno ka ng hinanakit,
Hahadlangan mo ang mga biyaya. Hindi ito parusa. Ito ay isang salamin. Kaya't kapag isinagawa mo ang isang ritual, kahit kasing simple ng paghuhugas ng kamay na may malinaw, bukas, at mapagpasalamat na puso, sinasabi mo sa universo, handa na akong tumanggap. Bakit kamay? Bakit paghuhugas? Ang mga kamay ay sagrado. Sila'y humahawak, nagpapagaling, nagpapakain, at bumubuo. Sa maraming silangang tradisyon, kabilang na ang Budhismo, ang mga kamay ay sumasagisag sa gawa at layunin. Kapag hinuhugasan mo ang iyong mga kamay, hindi mo lang nililinis ang balat. Isinusuko mo rin ang luma at mabigat na enerhiya, iniiwan mo. Kaisipang salat, pakiramdam na hindi karapat-dapat, utang at guilt, takot sa kakulangan, at sa pagbitaw, nagkakaroon ng puwang. Para sa mga bagong oportunidad, bagong agos, bagong yaman. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula at nagtatapos ang maraming mongheng Budista ng kanilang araw sa maingat na paglilinis. Hindi lang para sa kalinisan ng katawan, kundi para sa paglinis ng enerhiya. Isang paraan ng pagsasabing, inilalapag ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang kasalukuyan. Binubuksan ko ang sarili sa biyaya. Ito ang dahilan kung bakit nagsisimula at nagtatapos ang maraming mongheng Budista ng kanilang araw sa maingat na paglilinis. Hindi lang para sa kalinisan ng katawan, kundi para sa paglinis ng enerhiya. Isang paraan ng pagsasabing, inilalapag ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang kasalukuyan. Binubuksan ko ang sarili sa biyaya. Hindi ito mahika. Ito ay kaisipan, hindi mo kailangang maniwala sa mga mahika o sobrenatural. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa enerhiya. At ang enerhiya ay tumutugon sa paraan ng iyong pagharap, araw-araw, sa maliliit na paraan. Kaya't kapag natutunan mo na ang ritual na ito, tandaan, ang kapangyarihan ay wala sa tubig, wala sa sangkap, ni wala sa mga salita. Ang kapangyarihan ay nasa layunin sa likod ng kilos. At sa tahimik na desisyong muling ibuka ang iyong mga kamay upang tanggapin ang mga biyayang papalapit na sayo. Ang ritual, ano ang gagamitin sa paghuhugas ng kamay? Pagpapahayag. Ang pinakamakapangyarihang mga ritual ay hindi nagaganap sa templo. Nangyayari sila sa katahimikan, sa sinseridad, sa maliliit na sulok ng ating buhay. Ang sinaunang ritual na Budista na ito para sa kasaganaan ay hindi maingay. Hindi nito kailangan ng apoy o ginto. Ang kailangan nito ay presensya. At ilang sagradong sangkap. Mga kailangan mo. Para sa ritual na ito, ihanda ang mga sumusunod. Isang maliit na mangkok ng malinis na tubig, mas mainam kung maligamgam. Isang kurot ng natural na asin, sea salt o rock salt ang pinakamainam. Isang hiwa ng kalamansi o lemon. Isang barya, kahit anong halaga ngunit pumili ng may kahulugan para sa'yo. Optional, ilang butil ng bigas, simbolo ng kasaganaan sa kulturang Pilipino at Asyano, simbolismo ng bawat sangkap, tubig, naglilinis at nagdadala palayo ng nakatigil na enerhiya asin, nagpapadalisay at nagbibigay proteksyon kalamansi lemon, tumisira sa lumang gawi at sumisigla sa aura barya, ang iyong alay at pang-akit. Bigas, tumatawag ng tuloy-tuloy na biyaya, hindi lang para sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Kailan at saan? Ito gawin. Pinakamainam gawin ang ritual na ito, sa pagsikat ng araw o bago matulog, oras ng pagbabago ng enerhiya. Sa isang tahimik na lugar na hindi ka maaabala. Sa Huwebes o Biyernes, mga araw na konektado sa kasaganaan at paglawak ayon sa paniniwalang silanganin. Maaaring magsindi ng kandila kung nais mo, ngunit hindi ito kailangan. Ang iyong kalmadong presensya ang pinakamakapangyarihang sangkap. Mga hakbang, paglilinis ng kamay. Bilang pagsasaayos ng enerhiya, hawakan ang mangkok ng tubig gamit ang dalawang kamay. Huminga ng malalim. Damhin ang bigat ng mangkok. Ito ay ang iyong layunin na naging pisikal. Idagdag ang kurot ng asin. Sabihin sa iyong puso o malakas, inilalapag ko ang mga hindi na nakatutulong. Takot,
utang, limitasyon. Dahan-dahang pisilin ang kalamansi o lemon sa tubig. Damhin ang paggising nito sa tubig. Hayaan itong lagpasan ng bara ng enerhiya. Ihulog ang barya. Habang lumulubog ito, sabihin, tinatanggap ko ang bagong agos. Inaakit ko ang yaman ng may biyaya at pasasalamat. Idagdag ang bigas kung gagamitin. Bulongin. Naway dumami ang aking biyaya at mapakain ang lahat ng aking minamahal. Hugasan ng dahan-dahan ang iyong mga kamay sa tubig, gaya ng pag-aalis ng alikabok sa isang lumang salamin. Habang ginagawa ito, isipin mong nililinis ang iyong mga alalahanin at may bagong enerhiyang pumapasok. Hayaan mong matuyo ang iyong kamay sa hangin. Huwag itong punasan. Hayaan ang enerhiya ng ritual ay manatili sa iyo. Itago ang barya sa isang ligtas na lugar, sa iyong pitaka, sa isang pouch, o sa espesyal na kahon. Ito na ngayon ang may dala ng alon ng iyong ritual. Paalala na ang kasaganaan ay iyo na. Panghuling paalala para sa ritual na ito, maaari mong gawin ito isang beses sa isang linggo o tuwing ikaw ay nakakaramdam ng bigat, pagod o pag-aalinlangan. Hindi ito salamangka. Ito ay pag-restart ng enerhiya, isang hudyat sa iyong sarili at sa universo na handa ka na. Handang magbigay, handang tumanggap, handang ibuka muli ang iyong mga kamay para sa mga biyayang papalapit na sa iyo. Paano ito nakaugnay sa makabagong buhay ng mga Pilipino? Maaaring iniisip mo, talaga bang may epekto ang ganito kasimpleng bagay sa buhay ko? At ang sagot, may epekto na ito. Dahil ang kapangyarihan ng isang ritual ay hindi lang nasa kilos. Nasa desisyong huminto, sa paggalang sa sariling enerhiya, sa paniniwala kahit 5 minuto lang, nakarapat-dapat ka sa higit pa sa pagkaligtas lang sa araw-araw. Ang katotohanang Pilipino, namumuhay tayo sa isang bansa kung saan maraming tao ang gumigising hindi para tuparin ang pangarap, kundi para habulin ang mga bayarin. Mga tricycle driver na nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Mga inang solo na nagtitinda ng lumpia sa gilid ng daan. Mga kabataang propesyonal na may 2 trabaho at patuloy pa ring nagpapadala sa pamilya. Mga OFW na tahimik sa ibang panig ng mundo. Nagtitiklop ng damit ng iba habang taimtim na nananalangin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Madalas, ang kasaganaan ay tila isang katang-isip. Isang salitang, para lang sa mayaman o masuwerte. Pero paano kung iyon ang unang kasinungalingang kailangan nating pakawalan? Ang nakatagong bigat, enerhiya ng pagkabara. Marami sa atin ang may pasan na hindi nakikita. Hindi ako karapat-dapat. Mahirap kumita ng pera. Ang mga tulad ko hindi umaangat sa buhay. Ang mga iniisip na ito ay hindi katotohanan. Ito ay mga paniniwalang minana. Tahimik na naipasa, binalot sa sakripisyo, binalot sa takot. Ang ritual na ito, ang simpleng paghuhugas ng kamay na may layunin, ay paraan upang putulin ang siklo. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng relihiyon. Hindi ito kapalit ng pagsusumikap. Ito ay pag-aayos ng enerhiya sa paligid ng iyong pagsusumikap. Upang umagos ito ng malaya. Ang tunay na mensahe ng ritual na, ito ang pagiging Pilipino ay katumbas ng katatagan. Pero ang katatagan ay hindi nangangahulugang lagi tayong kailangang magdusa. Ang ritual na ito ay bulong. Pwede kang humiling ng higit pa. Pwede kang tumanggap, hindi lang magbigay. Pwede mong maramdamang mayaman kahit wala pa ang pera. Para sa driver ng jeep. Para sa tindera sa palengke. Para sa estudyanteng nangangarap makapasok sa kolehiyo. Para sa pagod na haligi ng tahanan. Ang kasaganaan ay para sa iyo rin. At kung minsan, nagsisimula ito sa wala kundi tubig, asin, at isang desisyon. Mga tunay na kwento, bahagi ng mga patunay. Ang seksyong ito ay nagpapatuloy sa emosyonal na hibla. Ibinabahagi ang mga tunay o hinangong kwento na madaling makita ng mga mambabasa ang sarili nila. Hindi ito tungkol sa mga mahimalang pangyayari, kundi sa maliliit ngunit makabuluhang pagbabagong nangyayari kapag pinipili ng isang tao na oo ang isagot sa sarili nila. 1. Mara, ang working student.
Si Mara ay 21 taong gulang, isang estudyante mula sa Quezon City. Sa umaga, nag-aaral siya. Sa gabi, nagbebenta siya ng homemade cookies online para lang makasabay sa matrikula at panggastos sa bahay. Nakita ko yung ritual sa isang Facebook reel, sabi niya, sabay ng mahinang tawa. Hindi naman talaga ako naniwala, pero sobrang pagod na ako, kaya sinubukan ko lang. Gumamit siya ng maligamgam na tubig mula sa kettle, humiram ng kalamansi sa kusina, at inilubog ang 5 pisong barya. Tandang-tanda ko pa yung sinabi ko habang naguhugas ng kamay. Gusto kong tumigil sa pag-aalala. Gusto kong muling gumaan ang pakiramdam ko. Kinabukasan, naging viral sa TikTok ang post niya tungkol sa cookies. Sold out siya ng 3 linggo. Isa sa mga bumili. Isang may-ari ng kafe na ngayon ay kumukuha ng cookies niya ng maramihan. Hindi ko alam kung dahil sa tubig o sa sandaling iyon, anya. Pero may nagbago sa loob ko. Binitiwan ko ang takot at saka lang gumalaw ang lahat. 2 Mang Efren, ang retiradong driver. 3 dekada nang nagmaneho si Mang Efren ng jeep sa Maynila. Ngayon ay retirado, umaasa sa maliit na pensyon at kung anong sideline ang dumating. Ang anak niyang babae ang nagpakilala sa kanya sa ritual ng paghuhugas ng kamay. Sabi niya, "Pa, hindi ito mahika. Subukan mong maniwala ulit sa kahit ano." Kaya sinubukan niya. Asin, tubig, barya. Isang tahimik na dasal 6:00 ng umaga. Wala naman akong naramdamang kakaiba, aminado niya. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula akong makatanggap ng maliliit na biyaya. Libreng pandesal mula sa kapitbahay. Inalok ako ng pinsan ko na isali sa negosyo niya sa sari-sari store. Sa tingin ko, kapag bukas ang loob mo, kahit maliliit na bagay ay ramdam mong malaki. 3. Jenilyn, ang OFW cook sa Dubai. 5 taon nang nasa Dubai si Jenilyn, nagtatrabaho bilang kusinera sa isang banyagang pamilya. Malayo sa tahanan. Madalas malungkot, pero matatag. Araw-araw kong namimiss ang pamilya ko, pero pakiramdam ko parang na-stuck ako. Walang pag-usad, walang ipon, paulit-ulit lang. Inimbitahan siya ng kaibigan sa Filipino community na sumama sa ritual sa isang New Year's gathering. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, at sabay-sabay naghugas ng kamay sa isang mangkok na may coins, asin, at hiwa ng lemon. Wala siyang inaasahan. Pero sa loob ng 1 buwan, inalok siya ng amo ng dagdag sahod at mas maraming oras sa trabaho. Ngayon, nag-iipon na siya para sa isang maliit na food cart sa Pilipinas. Hindi lang tungkol sa pera ito, ani niya. Pinaalala nito sa akin na may kapangyarihan pa rin ako kahit malayo ako sa bahay. Pangwakas na salita ng tagapagsalaysay. Ito ay hindi mga kwento ng diwata. Ito ay tahimik na pag-usad. Mga sandaling pinili ng tao na muling kumonekta. Hindi lang sa ritual, kundi sa bahagi ng sarili nilang naniniwala sa mas mabuti. At kung minsan, iyon lang ang kailangan. Mga dapat at hindi dapat gawin, mga karaniwang pagkakamali. Ang ritual ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo, kundi kung paano mo ito ginagawa. Kahit ang pinakamakapangyarihang enerhiya ay maaaring mawalan ng daloy kung mali ang isipan habang ginagawa ito. Kaya bago mo simulan ang ritual ng kasaganaan, o bago mo ito ulitin, dalhin mo ang mga mahinahong paalaalang ito sa iyong puso. Mga dapat gawin na ito. Gawin ito ng may kalmadong kalooban at bukas na puso, huwag magmadali. Maglaan kahit 5 tahimik na minuto. Ang iyong presensya ang pinakamahalagang sangkap. 2. Sabihin o isaisip ng malinaw ang iyong layunin. Kahit mahiyain ka, ibulong kung ano ang nais mong matanggap. Tumutugon ang enerhiya sa linaw. 3. Piliin ang tamang oras. Sa pagsikat ng araw o bago matulog, mga sandaling likas ang pagbabago ng enerhiya. 4. Gawin ito ng palagian, 1 beses sa 1 linggo o higit pa. Isang ritual ay maganda. Pero ang pag-uulit ay lumilikha ng ritmo. At ang ritmo ay nag-aanyaya ng agos. 5, maniwala na karapat-dapat ka. Hindi mo kailangang maging mayaman, perpekto,
o eksperto sa espiritualidad. Ang kailangan mo lang ay paniwala ang pinapayagan kang tumanggap. Mga hindi dapat gawin isa. Huwag itong gawin dahil sa kasakiman. Hindi ito shortcut para yumaman agad. Ito ay pinto tungo sa pagkaayon at kalinawan ng enerhiya. 2. Huwag itong pilitin kung ikaw ay galit o emosyonal na mabigat ang pakiramdam. Kung pakiramdam mo ay wasak ka, huminga muna ng malalim. Mas epektibo ang ritual kapag ikaw ay naka-ground. 3. Huwag mo lang kopyahin ito dahil uso o trend. Igalang ang tradisyon. Damhin ang layunin. Hayaan itong magmula sa puso, hindi sa algoritmo. 4. Huwag itong ituring na parang isang beses na tiket sa swerte. Ang kasaganaan ay unti-unting lumalaki, tahimik, tulad ng ugat sa ilalim ng lupa. Pagtiwalaan ang tamang panahon. Salita ng tagapagsalaysay, Vio, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa layunin. At kapag ikaw ay humaharap ng may sinseridad, nasa kalahati ka na ng paglalakbay. Pagpapatibay ng mensahe, panawagan sa panloob na pagkilos. Salita ng tagapagsalaysay, VO. Ang kasaganaan ay hindi isang destinasyon. Hindi ito numero sa bangko. Ito ay isang alon, isang paraan ng pag-iral. Madalas iniisip natin na kailangan natin ng mas maraming pera para makaramdam ng seguridad. Mas maraming bagay para maramdaman ang halaga. Mas maraming papuri para maramdaman ang tagumpay. Ngunit ang katotohanan, walang dami ng mas marami ang magiging sapat kung naniniwala ka pa ring hindi ka karapat-dapat tumanggap. Isang mas malalim na paglilinis. Ang ritual ng paghuhugas ng kamay ay hindi talaga tungkol sa tubig at asin. Ito ay pag-restart ng enerhiya. Isang tahimik at sagradong sandali kung saan sinasabi mo, tapos na ako sa takot. Tapos na ako sa kakulangan. Tapos na ako sa paniniwalang kailangang masaktan muna bago maging karapat-dapat. At sa katahimikang iyon, binubuksan mo ang sarili sa pagtanggap, hindi lang ng pera, kundi ng buhay mismo. Mga oportunidad, mga ideya, suporta, kagalakan. Isang bagong paraan ng paggising. Isipin mong nagsisimula ka ng umaga sa kaisipang ito, na ikaw ay sapat na ang mga biyaya ay hinahanap ka na. Naligtas palawakin ang iyong enerhiya, hindi ito kailangang ikubli. Isipin mo ang isang bansang milyon-milyong Pilipino ang gumigising hindi sa takot, kundi sa presensya. Hindi sa pagkataranta, kundi sa tahimik na paniniwala. Hindi ito pantasya. Nagsisimula ito sa isang tao. Sa iyo. Mula ritual, patungong ritmo. Ang paghuhugas ng kamay ay simula pa lang, pero huwag kang huminto roon. Sa tuwing, pinipili mong magpasalamat imbes na maikumpara ang sarili. Nagpapahinga ka ng walang guilt. Gumagastos ka ng may saya, hindi takot. Nagbabahagi ka ng walang hinihintay na kapalit. Ipinagpapatuloy mo ang ritual. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi nanggagaling sa labas. Ito ay umaagos mula sa loob at kumakalat palabas. Salita ng tagapagsalaysay, BO. Hugasan mo ang iyong mga kamay. Bitawan mo ang bigat. Hawakan mo ang iyong buhay na parang isang biyaya dahil iyon nga ito. At ganoon ka rin, panawagan sa pagkilos, pangwakas na mensahe. Narinig mo na ang mga salita, naramdaman mo na ang mensahe. Ngayon, ikaw naman. Hindi mo kailangang perpekto ang buhay. Hindi mo kailangang may libo-libo sa pitaka. Ang kailangan mo lang ay isang sandaling tahimik, isang mangkok ng tubig, at pusong handa ng bumitaw. Subukan mo ang ritual, kahit isang beses lang. Hindi dahil ito ay mahika, kundi dahil ikaw ang tunay na may kapangyarihan. Pagaanin mo ang iyong mga kamay. Hayaan mong magbago ang enerhiya mo. Ipapaalala mo sa iyong espiritu ang pakiramdam ng pagtanggap. At kung may mangyaring maganda, isang maliit na tagumpay, isang tahimik na sandali, isang dagdag na biyaya, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ang iyong kwento. Hindi mo alam kung kaninong kaluluwa ang magigising sa tinig mo. Dahil dito sa Pilipinas, sama-sama tayong bumabangon. Sama-sama tayong naniniwala. At ngayon, sama-sama tayong tumatawag ng kasaganaan.
Hugasan mo ang iyong mga kamay. Iunat mo ang iyong palad. At tanggapin mo ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo. Teksto sa screen. Ang kasaganaan ay isang ritmo. Hayaan mo itong dumaloy sa iyo. Subukan mo ngayong gabi. At magtiwala.